Ito po yung paalala sa atin ng Panginoon. Paalala ito at mayroon kasamang promises sa ating mga bansa. Dito po yung bansang Israel ay nagkaroon sila ng paglabag sa Diyos. Nung lumabag sila sa Panginoon, ang bansang Israel ay naghirap. Naghirap yan. Nung sila ay maghirap hanggang sa ang Israel ay nagkahiwa-hiwalay yan. Nung sila ay magkahiwa-hiwalay, nangako muli ang Diyos sa kanila. Sabi niya, ngunit sa sandaling ang bayang ito na pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang mga kasamaan, diringgin ko sila. Iyan ang maganda po. Kapag tayo nanalangin sa Diyos, at tingnan natin ang ating mga sarili kung mayroon ba tayong dinadalang mga kasalanan sa ating buhay. Kung mayroon bang mga kasalanang natitira sa ating buhay na hindi natin isinusuko ito sa Diyos. Sabi niya dito, kung ang mga kasamaan ay isusuko ninyo sa Diyos, diringgin kayo ng Panginoon. Ito ang maliwanag na binabanggit ang Biblia. Ang sabi niya dito, kung diringgin ko sila at tatalikdan nila ang kanilang mga kasamaan, sabi ng Biblia, diringgin ko sila sa kanilang mga panalangin. Ito yung susi mga kapatid ko. Na kapag ang tao'y lumapit sa Diyos at nagpalinis ng kanyang kasalanan sa Panginoon, yung kanyang kasalanan ay isinuko ito sa Diyos, ay sabi ng Panginoon, ang kanyang dalangin ay diringgin ko ito. Higit sa lahat, mayroon tayong gagawin dapat sa Panginoon. Bilang mga Kristiyano, i-share natin ito, salita ng Diyos sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ay may dalang reward para sa atin. Dito sa lupa, bago doon sa langit, buhay na walang hanggang kasi sa langit Dito sa lupa may reward. Halimbawa lang, kung ikay nagsisya ng salita ng Diyos, ibinabahagi mo ang salita ng Diyos. Na ang lahat ng tao ay magsisi sa kasalanan at tanggapin si Jesus, ay kung mayroon kang problema, ay tutuguin ng Diyos yan. Yan ang maliwanag. Kaya sabi niya dito, diringgin ko at patawarin sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito yung pangako ng Diyos Yun ay kinote ng John 15:7. Kinote po ito. Nasabi doon na kung ang ako ay nananatili sa inyo, sabi ng Diyos, at ang mga salita ko ay nananatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ito po yung kinote dito. And then sabi sa 8, kasi napaparangalan kasi ang Ama kung kayo ay namumunga ng sagana. Kung kayo ay lumalago sa pananampalataya. Sinong napaparangalan dito pag nagpabalik loob tayo sa Diyos? Ang Panginoon. Iyan ang mahalaga dyan. Kaya kung tingnan natin ang Old Testament at ang New Testament, iyan po ay kinote ng Panginoon. Nag-quote dyan. Kaya nung naisulat ng Panginoong Diyos doon sa Exodus, ang buong kautusan ay ito po ay kompleto na. At ito ay, dito sa New Testament, na-quote ito. Kaya sabi ng mga Hudyo sa ating Panginoon, ikaw ba ay sumusuway sa kautusan o tumutupad? Sabi ng Panginoon, ako ay naparito upang tupdin ang kautusan. Yan, purihin po at pasalamatan natin. Ngayong umaga, gusto ko na ang lahat ng tao ay magsisi dito sa Pilipinas. Ang kalagayan natin talagang napakatindi. Lalo itong baha ay talagang lumalaki ng lumalaki at walang katapusang paglaki. Ang baha po dito ngayon ay wala kaming simba sapagkat ngayong araw na ito ay lumalaki po ang baha talaga. Ay hindi natin alam kung ano ba ang ipinapahiwatig sa atin. Sabi ng Panginoon, dapat magsisi na at tumalikod sa kasalanan sapagkat kung ang tao ay tumalikod sa kasalanan at muling magbalik loob sa Diyos, papawiin niya ang bahang ito. Tatanggalin niya itong bahang ito.
Sapagkat yun ang gusto ng Diyos na magsisi at malikod sa kasalanan. Kasi kung itong mga bahang ito, bagyo, baha, lindol, o ano pa mga sakuna, tagutom, taghirap, iyan ay paalala ng Diyos na ang tao ay magbalik loob sa Kanya. Paalala ito ng Diyos kung kahirapang ito na ang tao ay magbalik loob sa Kanya. Kasi sabi ng Panginoon, ayaw ng Diyos na may mahulog sa inyo sa impyerno. Ayaw ng Panginoon na kahit sinong tao may mahulog sa inyo sa impyerno. Gusto ng Diyos na magbalik loob ang tao sa Panginoon. Ngayon, gusto ko pong ipaabot sa ating mga leader. Tayo pong mga leader ng spiritual at leader ng mga public servant, ay gusto ko po na maging matuwid ang ating buhay dahil tayo ay mga God servant. Tayo po ay mga lingkod ng Diyos. Kailangan maging matuwid ang ating mga buhay. Ako po ay nananawagan sa ating presidente, sa ating gobernador, senador, na naway dalangin ko, mga mayor, mga kapitan, mga barangay, mga pulis, naway dalangin ko na maging malinis ang ating mga buhay. Panawagan ko po sa umagang ito, naway maging malinis ang ating pamumuhay. Pangunahan natin ang gawain ng Panginoon. Kayo man ay public servant, kayo ay mga lingkod ng Diyos, pangunahan nyo ng mabuti ang inyong gawain at magsisi at talikdan ang kasalanan upang ibalik ng Diyos ang kapayapaan at kasaganaan sa ating bansa. O babalik ang kapayapaan at kasaganaan sa ating bansa kung ang lahat ng tao'y magsisisi at tatalikod sa kasalanan at tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Doon po lamang mangyayari na babalik ang kasaganaan at kapayapaan dito sa ating bansa. Purihin natin ang Panginoon.